to ourselves. Sabi po dyan, namamatay tayo dapat sa ating sarili. Kasi kailangan po na mamatay talaga tayo sa ating sarili. Kasi pag hindi tayo namatay sa ating sarili, paano mabubuhay si Kristo sa ating puso? Kaya sabi po dito ni Pablo, tinuturuan ni Pablo ang mga iglesia kung paano mamatay sa sarili. Ito po yung binabasa po natin kanina. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 1 to 8, ang bagong buhay kay Kristo. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ng biyaya ng Diyos sa atin? Aba hindi, hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Hindi ba ninyo alam na noong binautismohan tayo kay Jesucristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Kaya noong binautismohan tayo, namatay tayo at inilibing sa nakasama niya. Kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng kadakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak mamumuhay tayong muli, tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipin ng mga kasalanan, sapagat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. At kung namatay tayo kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayo kasama niya. Diyos po ang salita, mapagpala kanyang salita. Napakabuti ng ating Diyos kasi nang ipinako si Kristo sa krus. So ibig sabihin po yun, kasama ng ipinako at namatay ang ating mga kasalanan. So si Kristo nang siya ipinako sa krus, lahat ng kasalanan natin kinuha niya na. Kaya nga po nagpapako si Kristo sa krus eh. So ibig sabihin nang binuhay si Kristo, nang muling binuhay si Kristo, ibig sabihin niya nabuhay ka na rin kapatid. Yung dating kasalanan mo ngayon wala na, may bagong buhay ka na pagdating sa ating Panginoon Jesus. Hindi tayo maaaring tagasunod ni Jesus maliban na mamatay tayo sa ating sarili. Hindi tayo pwedeng sumunod kung hindi tayo mamatay. Hindi ka pwedeng sumunod. Sabi po diyan, hindi tayo maaaring tagasunod ni Jesus maliban na mamatay tayo sa ating sarili. Kaya lang tayo magiging tagasunod ni Kristo kung merong mamamatay sa ating sarili. Maraming mga bagay na hindi pa po natin talaga tinatanggal sa ating sarili. Kaya bilang tayo po ay nakakilala sa Diyos at gusto mo maging tagasunod ni Kristo, kailangan mamatay tayo sa ating sarili. Amen? Ano ba yan? Ibig sabihin, mamatay tayo sa laman. Mamatay tayo sa flesh. Kaya sabi nga po sa John chapter 12 verse 24 to 26, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang mamatay ang isang butil ng trigong itinanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, tutubo ito at mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit hindi nangihinayang sa buhay niya sa mundong ito. Alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung nasaan ako, naroon din dapat siya. Ang sino mang naglilingkod sa akin, pararangalan ng Ama. So, balikan po natin yung 26. Kasi parang, alam niyo po yung feeling na tagasunod ni Kristo. Sabi po dito sa 26, ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Sumusunod po ba tayo sa Diyos? Amen. Sabi po dyan, at kung nasaan ako, naroon din dapat siya. Nasaan po ba tayo? Nasaan po ba ang Diyos? Sa church? Sabi po dyan, ang sino mang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. So, ibig sabihin po yan, pag tayo daw po pala ay gusto natin maglingkod sa Diyos, dapat sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin yan, at kung sino naman daw po na gusto sumunod sa Diyos, dapat, kung nasaan ng Diyos, nandun din tayo dapat. Amen po? Kasi hindi pwede na, ang Diyos nasa langit. Tayo nasa impyerno. Ayaw po natin yun. Amen? So, ibig sabihin yan, dapat po, pag tayo gusto maglingkod sa Lord, dapat ibigay po natin yung bagay, pagdating karapat dapat sa Lord. At kung gusto nating sumunod, dapat mamatay tayo sa ating sarili.
Kasi kailangan po yun. Kasi sabi po diyan, ang pangako ng Diyos, ang sino mang gustong naglilingkod sa Diyos ay pararangalan ng Ama. Amen? So dapat, kailangan, pag gusto mong maglingkod sa Diyos, dapat merong mawala sa atin. Meron tayong babaklasin sa ating katawan. Meron tayong tatanggalin. Kasi bakit po? Para parangalan tayo ng ating Panginoong Jesus. Kasi sabi po dito, self-sacrifice, sabi po dyan, yung self-sacrifice gives you victory over Satan. So, ibig sabihin niya, kapag tayo pala ay nagsasakripisyo, pag tayo pala ay may sakripisyo sa ating sarili, nagbibigay ito ng tagumpay laban kay Satan. So, ibig sabihin pala, kaya pala sinabi doon sa verse 26, ang sino mang gustong sumunod sa akin, ay kailangan, sabi po doon, ang gustong sumunod sa akin, ay dapat sumunod sa Lord. So, ibig sabihin niyan, sabi nga po, kailangan may mamatay, may mawala sa atin, may mapaklas sa ating katawan. So, ibig sabihin niyan, meron kang self-sacrifice. Pag meron kang self-sacrifice, ibig sabihin niyan, nagbibigay ng laban. Nagbibigay ng tagumpay ng laban kay Satan. Yan po pala dapat pala bilang isang Kristiyano na kilala sa Lord, dapat magawa tayo ng self-sacrifice. Ano pa po? Pag sabi po na self-saving, saving sa bangko. Pag self-saving daw po, gives Satan victory over you. So ano po ibig sabihin yan? Ang pagsisave o yung parang, ano ba ibig sabihin? Yung pag-save natin sa ating sarili, pinapahalagahan. Tama ba? Yung pinapahalagahan natin ang ating sarili. So ibig sabihin yan, nagbibigay ka kay Satan ng tagumpay laban sa iyo. Tama po? Kasi kung tayo daw pala ay may self-sacrifice, nagbibigay po yan ng tagumpay laban kay Satan. Pero kapag ang sarili daw natin ay pinapahalagahan natin, ang ibig sabihin niyan, nagbibigay ka ng tagumpay laban sa iyo. Saan po tayo dyan? Sacrifice. Dapat sa sacrifice. Sabi po dyan, keeping yourself. Sabi po dyan, dapat pinapanatili natin daw yung ating sarili. Saving yourself, dapat iniligtas daw yung ating sarili. Yan yung sinasabi po nila. Protecting yourself, pinoprotektahan daw po natin ang ating sarili. So, ibig sabihin, pag ganyan daw pala yung mga ginagawa natin, yan pala yung pinapahalagahan natin, and letting the devil have victory in your life. Pag yan pala ang bawat isa na yan, keeping yourself, saving yourself, protecting yourself, sabi po dyan, ito ang nangyayari. And letting the devil have victory in your life. So, ibig sabihin, hinahayaan mo na magkaroon ng tagumpay sa iyong buhay ang dyablo. So, ibig sabihin, dapat huwag tayo dyan. Kaya sabi nga po sa ating pag-aaralan kanina, kailangan may mamatay, may mabaklas, may mawala sa atin. Kasi pag ito yung pinahalagahan natin, mga kapatid, nagbibigay ng tagumpayan kay Satan. Amen? Kaya sabi nga po, you simply cannot serve the Lord effectively and preserve self at same time. So, ibig sabihin dito, simple naman po yan eh. Simple hindi ka, kumbaga hindi ka makapaglingkod sa Panginoon ng effectively, yung hindi makapaglingkod ng effectively sa Panginoon kung ikaw ay nakapokus sa sarili. Hindi ka talaga magiging effective pagdating sa paglingkod sa Lord kung nakapokus tayo sa ating sarili. Kaya kailangan, wag na yung ating sarili. Kasi si Jesus Christ, example po si Jesus, diba, nang pinako sa krus, hindi niya inisip yung kanyang sarili. Amen? Nang pinako siya sa krus, hindi niya inisip yung kanyang sarili na, Diyos ako, bakit ako ipapako? Diyos ako, bakit ako binubugbog? Diyos ako yung mga pangyarihan. Pero bakit ako yung pinahihirapan? Hindi tinignan ni Jesus yung kanyang sarili. So, ibig sabihin yan, dahil hindi nakapokus si Jesus sa kanyang sarili, kaya tayo ngayon lahat nandito ay naligtas. Kasi kung tinignan ni Jesus yung sarili niya, Diyos ako, bakit ako magpapapako? Wala akong kasalanan. Alam niyo po kung gano'n po ang inisip ni Christ? Wala po tayo ngayon sa kinalalagyan natin. So, ibig sabihin niya na nagpapako si Jesus Christ sa krus, tayo ang nasa isip niya para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus ay hindi tinignan yung sarili. So, bilang tayo niligtas ng Diyos, tayo bilang binuhay ng Diyos, so dapat
Ganon din po tayo. Huwag natin pahalagahan anumang meron tayo sa ating buhay, sa ating sarili. Kasi kailangan, kung gusto mong tagasunod ni Jesucristo, meron talagang sacrifice. Sabihin mo sa iyong katabi, sacrifice. Sabi mo ito, how can you die to self? Paanda po ba tayo mamatay sa sarili? Kumuha ng kutsilyo, saksakin natin sa hindi po. Sabi diyan, how can you die to self? Paano daw po ba tayo mamamatay sa ating sarili? Sabi po sa number 1, dying to self means yielding yourself to the Lord in everything. Sabi po diyan, ang mamatay daw po sa sarili, sabi po diyan, dying to self means yielding yourself to the Lord in everything. Ang mamatay daw po sa sarili ay nangangahulugan na ito ay pagsuko natin sa sarili. Kumbaga, ito daw po yung nangangahulugan na isinusuko natin yung sarili natin pagdating sa ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin yan, lahat ng bagay na meron ka sa buhay, so, ibig sabihin yan, isinusuko mo pagdating sa Lord. Meron po ba tayong isinuko na sa Lord? Sabi po dyan, lahat ng bagay. Sabi, lahat ng bagay kailangan isuko natin sa ating Panginoong Hesus. Para bakit daw po? Para tayo ay mamatay sa ating sarili. Kasi tayo bilang isang tao na hindi pa nakakilala sa Diyos, totoo lang, mayabang po tayo. Ma-pride. Tama po. Sino po magsasabi na totoo po yun? Po, diba? Kahit ako po, nang hindi ko po kilala ang Diyos, napakamaldita ko. Kung di ko po nakilala ang Diyos at hindi ako namatay sa mga bagay na gustong tanggalin sa akin ng Lord, ay isa na po akong mayabang. Lahat po tayo meron. So, ibig sabihin yan, kailangan pag nakilala mo sa Jesucristo, kailangan merong mabaklas, merong mawala sa atin, merong mamatay. Kaya sabi, mamatay tayo sa ating sarili. Kasi kung hindi tayo mamamatay sa ating sarili, walang mababaklas sa atin. Kaya sabi po dyan, ang pagsuko daw po ng kasalanan sa Diyos, ito daw po ay tumatalikod sa mga bagay na mali sa nakasanayan po natin. Ito po yun. Pag tayo po pala ay sumuko, na isinusuko na natin yung buhay natin sa Diyos, ito po pala yung nangangahulugan na tumalikod na tayo sa mga bagay na nakasanayan natin sa ating buhay. Amen po? Amen. Diba sa ating buhay, marami tayong nakasanayan? Amen. Iba't ibang nakasanayan na nakasanayan natin na parang ang hirap-hirap iwan. Totoo po? Kasi diba pag nakasanayan mo na isang bagay na yon, parang ang hirap iwan. Kaya sinabi po sa ating pag-aaralan, sabi, kailangan paano ba tayo mamatay sa ating sarili? So, ibig sabihin, kapag binigay mo na ang buhay mo kay Kristo, sumuko ka na kay Jesucristo, meron ka ng mga bagay na tatalikuran sa buhay mo. Amen? Kaya sabi niya, ang pagsuko daw po ng kasalanan natin sa Diyos, so ibig sabihin tumatalikod tayo sa mga bagay na nakasanayan natin sa ating buhay. Ano po ba yung mga minsan nakakasanayan natin? Minsan nakakasanayan natin sa ating buhay, halimbawa po yung bisyo. Di ba? Maraming bisyo na ang hirap-hirap iwan. Tama po? Kasi ako po, nang unang kilala ko pa po ang Diyos, hirap po ko pong iwanan yung aking barkada. Kasi sa barkada ko po dati, andyan po pag nagsama-sama kami, may inuman, magdidisco kami. So, ibig sabihin, yun po yung naging bisyo ko nang ako po yung nasa Manila, nang ako yung hindi pa nakakilala sa Lord. Ang hirap talikuran kasi pagdating ng Friday night, Saturday night, Sunday night, ay talagang nandun po yung parang mga, sinasabi nila na maraming, parang tawag doon yung palabas na parang big time, parang gano'n. So, ibig sabihin, marami tayong nakakasanayan sa ating buhay na ang hirap iwan. Number 1 po ang bisyo. Ang hirap iwan. Ang hirap iwan ng bisyo. Sino po dito may mga bisyo pa? Wala na po. Wala po tayo mga bisyo. Ang babait po nila, Lord. Sige po, mas maganda po yung umaamin po tayo sa harapan ng ating Diyos. Kasi kaya nga po natin, hindi naman po sinasabi natin na ito, kumbaga, ipinagmamalaki natin na dati tayo na ganito, pero nakakilala natin si Kristo, tayo po ay binago ng Diyos. Ito po yun, lahat po tayo may bisyo, ang hirap-hirap iwanan. Amen po? Amen. Kasi may mga bisyo tayo na nakasanayan natin na ang hirap iwanan. Halimbawa, nagtutong-its ka. Yan, bisyo yan, hirap iwanan.
Di ba? Yan. Baka saan tayo makarating? Sige po. Yan. So, ibig sabihin yan, kapag sinuko mo yung buhay mo o yung kasalanan mo sa Diyos, dapat kaya mo nang iwan yung mga bagay na bisyo na alam mong ginagawa mo sa buhay mo. So, ano po ibig sabihin? Kumbaga ganito, kumbaga parang makikipag-break up ka, makikipag-break ka kay Satan, kumbaga pag nakipag-break ka kay Satan, isusoli mo ang lahat na ibinigay sa'yo ni Satan. Amen? So, ano po ibig sabihin nyo? Siyempre, pag sinuko mo ang buhay mo sa Diyos, isinuko mo at tinalikuran mo yung mga kasalanan mo pagdating sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin nyo, nakikipag-break up ka, nakikipag-break ka, nakikipag-hiwalay ka kay Satan. So, ano nangyayari? Isinusoli natin ang lahat na binigay sa atin ni Satan. Isinusoli natin, ipinamana sa atin ni Satan. Bakit? Kasi nakipag-break ka na eh. Bakit? Tinalikuran mo na yung kasalanan mo. Nakilala mo na sa Yeso Cristo. So, ibig sabihin yan, namamatay ka na sa iyong sarili. Parang ganito po yan eh. Kumbaga sa kasintahan. Di ba, sino po din yung mga kasintahan? Ay, wala na daw po. Kung asawa. Huwag po asawa kasi hindi natin pwede i-break yung asawa. Kasintahan na lang po. Kasi kapag, di ba, pag may kasintahan ka, di ba nakipag-break ka, di ba, isinusoli natin yung engagement ring. Parang ganun po tayo kay Satan. Nang tinalikuran mo ang kasalanan mo, isinuko mo ang kasalanan mo sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin yan, yung singsing na ibinigay sa'yo ni Satan, isinusoli mo na yan kay Satan. Bakit? May bago ka ng singsing na nagmumula sa ating Panginoon Yeso Cristo. Bagong buhay. May namamatay, may nababaklas sa ating sarili. Namamatay tayo sa ating sarili. Amen? So kapag tayo daw po pala ay yung bagay na nakilala natin sa Jesus, dapat talaga makipag-break na tayo kay Satan. Ano yung makipag-break? Kung ano yung mga bagay na ginagawa mong hindi nakalulugod sa Lord, tanggalin mo na. Baklasin mo na. Ibigay mo na at sabihin mo, Satan, sa'yo na itong bisyo ko. Ayoko na itong bisyo ko. Dapat ganun tayo pag nakikipag-break kay Satan. Hindi yung pag nakipag-break ka, di ba, sa boyfriend or girlfriend, pag nakipag-break, di ba, ayoko na sa'yo, hindi na kita gusto. Huwag mo kong iwan, hindi ko kaya. Huwag naman ganun pagdating kay Satan. Pag nakipag-break tayo kay Satan, ayoko na talaga sa'yo, Satan. Dapat ganun. Tama po ba? Kasi yung iba, pag sinasabi nila sa boyfriend, girlfriend, ayoko na sa'yo, hindi ka na kita type, hindi ka na sexy, hindi ka na maganda, ayoko na sa'yo. Diba? Meron yung mga time na hinahabol-habol. Sino po ba dito yung naghabol o hinahabol-habol? Wala rin po. Walang naghabol, walang hinahabol-habol. Magaganda naman po tayo lahat at gwapo naman po tayo lahat. So, ibig sabihin, si Satan ang hinahabol-habol natin o si Satan ang naghahabol sa atin? Ano po ito? Binaliktad ko yung tanong. Huwag na tayo magpahabol kay Satan kasi isinuko na natin yung buhay natin kay Kristo. Amen? Amen! Kapag hinahabol ka ni Satan, kaya matumakbo ka na. Kapag hinahabol ka ni Satan, lapit kay Jesus Christ. Kasi nakipag-break ka na eh. Amen? Pag sinabol ka ni Satan, sabi mo, Satan, huwag mo akong habulin. Sa pangalan ng ating, totoo po yun. Totoo po, totoo po yun. Pag isinoli na natin kay Satan yung mga bagay na ipinamana niya sa atin, at isinuko na natin yung mga bagay pagdating sa Panginoong Hesus sa mga kasalanan natin, hindi niyo po ba alam si Satan, hinahabol-habol ka niyan. Totoo po, sino po naniniwala po doon? Lalo na pag nakita ni Satan na hindi naman talaga may nawala sa'yo, may namatay sa'yo, hahabulin ka talaga ni Satan. Kumbaga, pag sinasabi, ano ba yung kanta ni Randy Santiago ba yun? Oh, babae, pag minamahal, kung may kusinada, aayaw-ayaw. Ano? Pag siya'y hinabol,
naghahabol-habol. So alam niyo po, ganun din po. Pag minahal mo yung mga bagay kay Satan, hindi ka nakapag-break kay Satan, hahabol-habulin ka ni Satan. So dapat tayo ang naghahabol kay Jesus. Hindi si Satan ang naghahabol sa atin. Si Jesus ang dapat hinahabol-habol natin, kapatid. Alam niyo po, pag si Satan ang naghabol sa atin, laglag po tayo. Pero kapag tayo po ang humahabol, naghahabol-habol kay Jesus, meron kang kaligtasan. So, ibig sabihin po yan, may nawawala. May namamatay sa ating sarili. So, ibig sabihin yan, may nababaklas. Amen? Kasi alam niyo po, ang pag-alay po ng buhay kay Jesus, hindi na ikaw yung may-ari ng buhay mo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na. Tama po? Kasi tinubos na tayo ng ating Panginoong Jesus ng kanyang dugo sa kaaway. So, ibig sabihin, bigyan natin ng saysay yung dugo, yung banal na dugo na inalay ng Diyos para tayo ay tubusin sa kaaway. So, ibig sabihin po niyan, kapag tinubos ka na ng dugo ng ating Panginoong Jesus, so, ibig sabihin niyan, sa kanya na ang buhay natin. Tama po? Hindi na sa iyo ang buhay mo, kapatid. Hindi na sa iyo ang buhay mo. Kasi kapag tinubos ka na ni Jesus, tinubos ka na ng kanyang banal dugo, tinubos ka na niya sa kaaway. So, ibig sabihin yan, hindi na sa iyo ang buhay mo, kapatid. Hindi na sa atin, hindi na yung buhay natin ay hindi na sa atin. Ibig sabihin yan, ang Diyos na ang nagmamay-ari ng buhay natin, mga kapatid. So, ibig sabihin, dati, pagmamay-ari tayo ng dyablo. Tama po? Kasi hindi pa po tayo namamatay sa ating sarili. So, ibig sabihin, dati tayo pagmamay-ari ng dyablo, so tinubos tayo ni Jesus sa kanyang dugo. So, ibig sabihin po niyan, si Jesus na ang nagmamay-ari ng ating buhay. Sino po dito yung gusto niya, ang Diyos na ang nagmamay-ari sa kanyang buhay? Amen? Lahat po tayo, syempre, sino po yung gusto maiwan dito? Sino po yung gusto na ang dyablo ang maghari sa ating buhay? Sino po ba dito gusto niya ang dyablo ang maghari sa kanyang buhay? Wala po, di ba? So, ibig sabihin po niya, nang tinubos tayo ni Jesus ng kanyang dugo sa kaaway, ibig sabihin po niya, tayo po ay pagmamay-ari na ng ating Diyos. So, ibig sabihin niya, dati tayo pagmamay-ari ng dyablo, pero ngayon pagmamay-ari na tayo ng ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin po niya, pagmamay-ari po tayo ng ating Diyos. So, ibig sabihin niya, may karapatan na ang Diyos na hawakan ang buhay mo, kapatid. Willing po ba kayo na pahawakan niyo yung buhay niyo sa ating Panginoong Jesus? Kailangan po yun, ang Diyos po ang may karapatan na humawak ng ating buhay kasi siya na po ang nagmamay-ari dahil tinubusan po tayo ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po niyan, hindi na tayo para sa mundo. Amen? Hindi ka na para sa mundo kasi ang Diyos na ang nagmay-ari ng buhay mo. So, ibig sabihin yan, hindi na tayo para sa mundo. So, ibig sabihin yan, inilipat na tayo sa ating Panginoong Jesus sa kanyang kaharian. Dati ang buong tahanan natin nang hindi pa natin nakikilala ang Diyos, dito tayo sa mundo. Pero nang nakilala mo si Jesus, namatay ka na sa sarili mo. So, ibig sabihin po niyan, inilipat ka na ni Jesus sa kanyang kaharian. Amen? Kasi bakit? Pagmamay-ari na tayo ng Diyos eh. So, paano po ba masasabi natin pagmamay-ari na tayo ng Diyos? Example po, meron pong school bus. Doon sa school bus na yun, ibig sabihin niya, pag school bus, pagmamay-ari ng school, yung paaralan. So, ibig sabihin, itong school bus na to, itong school bus na to, ibinili ng simbahan. So, ano magiging tawag po doon sa school na yun? Sa bus, hindi sa school. Kayo po, inuhuli ko kayo. Hindi po kayo nakikinig. Sabi ko, ano mangyayari sa school? Sabi niyo, ano po? Hindi, ganito po yun. Kapag ang school bus ay pagmamay-ari po ng paaralan. So, ibig sabihin po niyan, kapag binili ng simbahan, hindi na ito pagmamay-ari ng school bus. Pagmamay-ari na po ng missionary bus na. Amen? Ulitin ko po. Kapag ang school bus po ay pagmamay-ari ng paaralan, sa pagbinili ito ng simbahan, hindi na ito tatawagin school bus. So, tatawagin itong missionary bus. So, ganun din po tayo. Kapag tayo po ay
inubos na at binili na tayo ng ating Panginoong Jesus sa dyablo, pagmamay-ari na tayo ni Jesus. So, ibig sabihin, inilipat na tayo ni Jesus sa kanyang kaharian. Ano ang tawag po sa atin? Missionary boss? Pagmamay-ari na tayo ni Jesus, ano tawag po sa atin? Po? Sumunod na po ba tayo? School bus? School bus. So, ibig sabihin po niya, ganito po yan. Kapag pumamay-ari ka na ng Diyos, ikaw na ay anak ng tunay na Diyos na may buhay, may kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo. Pagmamay-ari ka na ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? So, ibig sabihin yan, kailangan daw po pala, para tayo ay maging pagmamay-ari na tayo ng Diyos o ang Diyos na ang humawak sa atin, kailangan mamatay tayo sa ating sarili. Hindi yung parang iinom ka ng laso, paano mamatay, kukuha ka ng kutsilyo, para sa kamisa. Hindi po ganun. Ibig sabihin niya, marami tayong tatanggalin sa ating mga buhay. Amen? So, ibig sabihin po ng una po doon, sabi po dyan ng una, kailangan natin talaga na mamatay sa sarili. Kailangan tayo po ay pagmamay-ari na ng Diyos. Pangalawa, sabi po dyan, the only people who have genuine authority over Satan or those who choose to go to the cross. Sabi po dyan, ang tanging mga tao daw po na may tunay na authority, sabi po dyan, the only people who have genuine authority over Satan or those who choose to go to the cross. Ang tanging mga tao daw po na may tunay na otoridad kay Satanas ay ang mga taong piniling pumunta sa krus. Tama po? Ang tanging mga tao na may tunay na otoridad kay Satanas ay ang mga taong piniling pumunta sa krus. So ano po ibig sabihin dito? Kapag pinili mo ang krus, pinili mo si Jesus, so ibig sabihin yan, may kapangyarihan ka ng palayasin si Satan. Amen. Kapag pinili mo ang krus, si Jesus ang pinili mong pumunta sa krus. So, ibig sabihin, may authority ka na palayasin anumang gawa ng demonyo sa buhay mo. Paano po ba yun? Halimbawa po, di ba, na ako po yung tayo na may karamdaman. Siyempre, alam ko po na pinili ko na si Jesus. Pinili ko na ang krus. Pinili ko na pumunta sa krus ni Jesus. So, ibig sabihin po niyan, na ako po may tayo na may karamdaman, sabi ko, pagmamay-ari na ako ng Diyos. Sabi ko gano'n, ang buhay ko ay hawak na ng Diyos. So ano po ginawa ko? Sabi po doon, may authority na tayo, may autoridad na tayo kay Satan. So ibig sabihin, may authority ka na palayasin si Satan anumang ginagawa sa buhay mo. So ano po ginawa ko po doon? Dahil pinili ko na ang krus, pinili ko na si Jesus, ano ginawa ko po? Yung time na ako po may karamdaman, sabi ko po doon, Diablo, hindi na ikaw yung pagmamay-ari ng katawan ko. Ang pagmamay-ari na ng aking katawan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano mang karamdaman, ano mang galing, ano mang sugat na nilagay mo sa aking puso, hindi kita pinahihintulutan, Satan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sinigaw ko po yun. Sinabi ko, hindi ikaw ang pinili ko. Nakipag-break na ako sa iyo, Satan. Ito ang pinili ko, walang iba, kundi ang krus ni Kristo. So, ano ginawa po? Ginawa ko po, lahat yun pinalayas ko kay Satan kasi gusto ko nang mamatay sa aking sarili. Gusto ko merong baklasin. So, ano ginawa ko po doon? Pinalayas ko. So, ganoon din po sa atin. Bilang ikaw na naglingkod na sa Diyos at bilang ikaw ay nakakilala na kay Kristo, ito pong ginagawa niyo po ngayon. So, ibig sabihin niyang pinili niyo si Kristo. So, ibig sabihin niyang pag meron nang dadaya sa inyo o merong ginagawa si Satan sa buhay niyo, may authority ka para palayasin si Satan sa buhay mo. May problema ka? Palayasin mo si Satan. May karamdaman ka? Palayasin mo yung karamdaman nilagay ni Satan. Dinaya ka ng demonyo. Tanggalin mo lahat ng kasinungalingan na nilagay ng demonyo. Nilagyan ka ng galit ng demonyo. Tanggalin mo yung galit na yun. Bakit? Pinili mo walang iba kundi pumunta sa krus. So, ibig sabihin, nakipag-break ka na kay Satan. Amen? So, ibig sabihin po niyan, unti-unti tayong namamatay sa ating sarili. Kasi bakit po? Kasi diba dati nang hindi pa po tayo namamatay sa ating sarili, hindi pa po
nakilala ang Diyos, di ba pag tayo ay galit talaga? Di ba? Tama po? Kapag galit ka talaga. Sasabihin mo, huwag mo akong lulukuhin. Di ba? Minsan ganun po, huwag kang umayos-ayos ka. Di ba? Ganun po tayo, pero nang tayo nakilala natin ang Diyos at pinili natin ang krus papunta kay Jesucristo. So, ibig sabihin niya, pag merong galit na nilalagay si Satan sa ating puso, anong dapat natin gawin? Namatay ka na sa sarili mo, ha? Hindi ka na yung dating matapang. Hindi ka na yung dating para nakikipagtagaan sa bawat market. Hindi na gano'n. So, ibig sabihin po niyan, kailangan po, ano mang meron na nilalagay sa atin ng kaaway? Dapat baklasin po natin yan. Amen? Kasi pinili na natin eh. Pinili na natin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, kapag ipinako daw po pala natin yung ating sarili at ang ating kasalanan sa krus, ibig sabihin niya, binibigay mo na kay Jesus ang sarili mo, kapatid. At ang kasalanan. Sabi po diyan, ibinibigay mo na yung sarili mo at ang kasalanan mo na kasama na napako sa krus ng time sa Jesucristo ay pinako sa krus. So, ibig sabihin, kailangan po talaga na kapag binigay natin yung ating sarili at ang ating kasalanan, so ibig sabihin niya, kasamang napako na sa krus. So, ibig sabihin niya, wala na tayo sa dati nating pagkatao. Tayo binago na ng Diyos. Kasi sabi po ng Diyos, sabi po ni Jesus, Jesus said, what happened to me will happen to you. So, ibig sabihin ng kasalanan daw po, ipako na hindi ang ating katawan. Kasi kung titignan po natin, di ba, pag mahal na araw, ano po ang pinapako? Marami po dun sa Pampanga. Nakita ko po yun sa Pampanga. Kasi taga Pampanga po yung aking tatay. Pero hindi po ako Kapampangan. Hindi ako marunong Kapampangan. So, yun po nangyari. Pagpupunta po kami doon, pag mahal na araw, nang bata pa po ako, bata pa lang po ako ngayon, nang bata po ako, nakikita ko talaga yung krus, ang bigat-bigat, tapos may mga tao talagang pinapako, tapos dala-dala po nila yan, nilalati ko sila. Pero sabi ko, ay ganun pala, para mapawi yung ating kasalanan, kailangan natin magpapako pala sa krus. Hindi pala. Nang nakilala ko po ang tunay na salita ng Diyos, ang nangyari po, doon ko nalaman na kapag tayo pala ay nakakilala sa ating Diyos at pinako na si Jesucristo, sabi nga po, namatay at muling binuhay. So, ibig sabihin ng pinako si Jesucristo at namatay si Jesucristo, lahat ng kasalanan natin ay kasamang namatay ni Jesucristo. So, ibig sabihin ng binuhay si Jesucristo, tayo ay muling binuhay sa panibagong pagkatao na nakikiisa sa ating Diyos. So, ano po ibig sabihin po nyo? Ang kasalanan dapat ang pinapako, hindi ang ating katawan. Kasi kahit ipako mo ng ipako ang katawan mo, kung hindi ka naman talaga humihingi ng tawad sa Lord, wala rin po saysay. So, kailangan makipag-break tayo kay Satan. Kailangan tanggalin ang lahat para tayo ay mabago. Kasi kailangan natin mamatay sa sarili. Amen? Kasi sabi po dyan, victory means following Him to the cross. Ibig sabihin po niya, pag namatay ka sa sariling ambition, sabi niya, pag tayo daw po pala ay namatay sa sarili nating ambition niya. Kasi marami po tayo minsan na ambition sa ating buhay o yung hangarin natin sa ating buhay. Di ba minsan nawawala si Jesucristo? Yung parang may hangad ka sa ambition mo na parang gusto mo yung ambition mo matupad. Pero kapag ito pala ay pinatay mo yung sarili mo sa ambition mo, so ibig sabihin pala, ang hinahangad mo pala ay buhay na nagmumula sa ating Panginoong Kristo. Paano po ba yun? Example po, di ba paano po ba, example po dito, di ba kung gusto mo yung parang masarap ka, lagi kang, gusto mo na masarap ka lagi, yung parang gusto mo lagi kang nasa masarap, kaya hindi nasusunod yung ating Panginoong Jesus. Ganito, malinawin ko po. Yung parang, paano mo masasabi may sakripisyo ka at namatay ka sa sarili mo kung ang gusto mo naman lagi kang nasa masarap na kalagayan? Masasabi mo pa ba na nasusunod natin ang Diyos? Pag tayo po pala ay laging gusto natin sa masarap na kalagayan, ibig sabihin niyan, hindi natin nasusunod ang ating Panginoong Isus. So, ibig sabihin niyan, pagdating hindi natin nasusunod ang Diyos pagdating sa hirap. Kasi sa Jesucristo, hindi niya ininday yung hirap eh. Hindi niya ininday yung hirap yung time na yun, na para tayo ay maligtas. So, ibig sabihin niyan, kailangan mamatay tayo sa lahat ng bagay na meron tayo sa ating buhay. Unang-una yung ambition. Kasi pag may ambition ka,
pagka parang ang tawag dito yung hindi mo nakamit, di ba parang nawawalan ka ng gana? So dapat pala hindi gano'n. So dapat pala kahit mahirap, dapat sumunod pa rin tayo sa ating Panginoon. Kasi kung titignan po natin, di ba si Moises, nang dinala po si Moises po, di ba, nang dinala po siya doon sa Ehipto po, di ba? Pero si Moises, kung makikita po natin, siya ay prinsipe ng Ehipto. So ibig sabihin po, si Moises nang siya dinala po sa mga Israelite po para mamuno po doon. So ibig sabihin, hindi po ininda ni Moises po yun. Kasi dating sa masarap na kalagayan si Moises, pero dahil namatay siya sa pagiging sa sarili niya at namatay siya na hindi siya katulad ng isang prinsipe na sumunod siya sa ating Panginoon. Kasi kapag sumunod ka sa ating Diyos, lahat ng magandang kalagayan mo, hindi na maaari natin gawin yun. Kasi may mga bagay na pwede natin gawin, may mga bagay naman na hindi natin pwede gawin. Kasi lalo na pagdating, kailangan may sakripisyo tayo pagdating sa Lord. Amen? So, ganoon din po si Pablo. Ito po si Pablo, mula sa marangyang buhay. Kung babasahin niyo po si Pablo, galing po siya sa marangyang buhay, pero alam niyo po, dinala po siya ng ating Panginoon sa sobrang pagtitiis. Kung babasahin po natin yung istorya ni Pablo, grabing sakripisyo. Sobrang pagtitiis ang ginawa ni Pablo. Bakit po? Kasi pinili niya pumunta sa krus. Pinili niya si Jesucristo sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, kapag ikaw pala ay namatay sa sarili mo, o kailangan may meron tayong tanggalin. So, ibig sabihin, meron tayong dapat na sakripisyo pagdating sa ating Panginoon Jesus. Sabi po dyan, we must offer the old man to be crucified. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 6 to 8, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So, ibig sabihin yan, lahat po yan inako na ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya wala na po tayo sa dati nating pagkatao. Tayo ay bago na nagmumula sa atin. Sabi po dyan, kasama niya upang mamatay ang ating mga makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So, ibig sabihin kapatid, kapag pinili mo si Jesucristo at marami nang namatay sa sarili mo, namatay ka na. Namatay ka na sa sarili mo. So, ibig sabihin yan, hindi ka na magiging alipin pa ng kasalanan. So, dapat yun po ang gawin natin. Number 3 po, sabi po dito, total dependence upon the Lord, and by nailing the flesh to the cross, sin cannot touch or control you. Sabi po dito, kapag tayo daw po pala ay nakarelay sa Diyos, kung tayo daw po pala ay nakarelay sa Diyos, hindi na tayo mahahawakan o makukontrol ng kasalanan. So, bakit po ba tayo nakukontrol ng kasalanan? Bakit po ba tayo nahahawakan ng kasalanan? Bakit po? Kasi hindi tayo nakarelay sa Lord. Tama po ba? Sabi po, kapag tayo daw po ay nakarelay sa Diyos, so ibig sabihin, hindi na tayo kayang hawakan, hindi na tayo kayang kontrolin ng kasalanan, hindi na niya kayang alipinin. Kasi bakit po? Kasi kapag nakarelay ka sa Lord, nakadikit ka sa Lord, lagi ka sumasangguni sa Panginoon, hindi ka niya kayang kontrolin. Amen. So, ibig sabihin pala, sister, pag ako po pala nagkakasala, sister, kontrolado pala ako ng kaaway. Yes. Tama po. Pag tayo po nagkakasala, o meron tayong ginagawang hindi maganda sa ating buhay, alam niyo po, nahahawakan tayo ni Satan. Nakukontrol tayo ni Satan. Bakit po? Kasi si Satan, walang ibang gagawin sa yan. Gawin mo yan, nakasalanan, maganda yan. Okay yan, hindi ka mapapahamak dyan. Ganon kasinungaling si Satan. Pero alam niyo po, pag tayo pala nakarelay sa Lord, anumang bagay na ginagawang pagkakasala, magawa mo man yun, nagre-remind lagi ang Diyos. At sinasabi sa atin, anak, pagsisihan mo na yung kasalanan mo. Anak, huwag mo nang gawin yan, mapapahamak ka dyan. Anak, huwag mo nang gawin yung kasalanan na yan, hindi nakalulugod dyan sa akin. Anak, huwag mo nang gawin yung kasalanan na yan, anak, hindi ka mapapabuti dyan. Ganun na ating Panginoon Jesus. Pero si Satan, sige lang, go lang, maganda yan. Maganda yan. Hindi mo alam kapatid na kukontrol tayo. So ano po ibig ko sabihin? Every time na tayo pala ay nakarelay sa Lord, anumang area ng buhay natin,
hindi to kayang hawakan at kontrolin ng diablo. So, ibig sabihin po niya, kailangan kapag tayo nakarelay sa Diyos, ang Diyos ang hahawak at kukontrol sa ating buhay na kailanman hindi ka na malalagay sa pagkakasala. Kapag ang Diyos ang hinawakan mo, sinanggulihan mo, nakarelay ka sa Diyos, so ibig sabihin, kontrolado na tayo ng Diyos, pinahahawakan na tayo ng Diyos, so ibig sabihin, hindi na tayo nagiging alipin ng kasalanan. Yun yung time na ikaw ay namatay sa sarili mo, kontrolado ka na ng Diyos. Yung sense na, yung dying yourself, yung mamatay tayo sa ating sarili, kapag namatay tayo sa ating sarili, nakarelay ka sa Lord, alam niyo po ba, kontrolado na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na ang alipin ng kasalanan, pagkus alipin na tayo na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, sabi po sa number 1 kanina, tayo daw po pala dapat ay matutong mamatay sa ating sarili. Pangalawa po, ano sabi po sa pangalawa kanina? Sabi po dyan, tayo daw po may authority na para hindi tayo kontrolin ng kaaway. So, ibig sabihin sa pangatlo po, dahil nakarelay ka na sa Panginoon, ibig sabihin may hawak na ng buhay mo at kontrolado ng buhay mo, walang iba kung ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin po pala, sister, pag kami po pala ay nagkakasala at may nagagawa, so ibig sabihin pala, hindi pala tayo hindi tayo hinahawakan ng Diyos, hindi tayo kinokontrolado ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan tayo nakarelay lagi sa Diyos para hindi po tayo muling maging alipin ng kaaway. Sabi po dyan, sanctification is a word that means an ever-increasing participation. He's dead. Sabi po dyan. Ang pagsuko daw po sa sarili, dapat pinapahalagahan mo ito. Yung pagsuko mo daw po sa sarili, kailangan pinapahalagahan mo kasi kamatayan ni Kristo sa krus ang nakasalalay. Tama po? Kasi ang pagsuko mo daw po sa sarili, walang ibang nakasalalay, kundi ang kamatayan ni Jesucristo sa krus. So, ibig sabihin po pala niya, kailangan natin pahalagahan. Bigyan natin ng saysay yung pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Bigyan natin ng pagpapahalaga yung pagpatay po kay Jesucristo sa krus. So, ibig sabihin po niyan, pag tayo po pala ay sinusuko na natin ang buhay natin sa ating Panginoong Hesus, ang ibig sabihin po pala neto, nagtatagumpay si Jesucristo dun sa time na siya ipinako sa krus. So, ibig sabihin niyan, pag sinuko mo ang sarili mo, pinapahalagahan mo ang ating Panginoong Jesucristo nang siya ipinako sa krus. Uulitin ko po, kapag ang sarili mo pala isinuko mo sa Diyos, ang ibig sabihin po pala niya, pinapahalagahan mo ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. So, ibig sabihin niya, binibigyan mo ng kahalagahan ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Bakit po? It is a price are willing to pay. Sabi po dito. Kayang bayaran ng Diyos. Lahat binayaran ng Diyos. Sabi yan, it is a price are willing to pay. Binayaran na tayo ng ating Panginoong Hesus sa pinakamalaking halaga. Pero alam niyo po, tayo bilang tao, hindi natin kaya lahat po yun. Hindi natin kayang bayaran yung mga bagay na pagkakasala ng ating mga kapatid. Walang iba makakapagbayad po yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesucristo lang po ang makakagawa ng bagay na yun. Kung tatanungin ko po kayo, kaya niyo po bang bayaran? Kaya niyo po bang magpapako sa krus para lang sa kasalanan na katabi mo? Tanungin ko po kayo. Kaya niyo po bang magpapako sa krus para lamang sa kasalanan ng katabi mo? Wala pong makagagawa lahat nyo. Makagagawa lang po ng bagay na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng kasalanan mo, kasalanan natin lahat, kapatid. Lahat yan binayaran na ni Jesucristo sa krus. So, ibig sabihin niya, pagkamayari na tayo ng Diyos. Pagkamayari naman ng Diyos, alipin ka na ng Diyos, hindi na naalipin ni Satan. Amen? Kasi bakit?
binayaran ka na ng napakalaking halaga ng ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, kapatid, yung kinalalagyan ng buhay mo ngayon, bigyan mo ng halaga at saysay sa pagsamba sa ating Panginoong Kristo. Sabi po sa Mateo chapter 16, verse 24 to 25, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito." So ano po, uulitin ko po. Gusto ko po maisiksik sa puso nyo at sa isip nyo po yung verse na yan. Sabi po kasi dito sa Matthew chapter 6, 24 to 25, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino po ba tayo? Tayo po yun. Amen. Sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Kung nais po natin makasunod sa ating Panginoong Kristo, itakwil natin yung ating sarili. Hindi na tayo ang masusunod. Ang masusunod walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kasi sabi po dyan, ang sabi po dyan, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. So dapat ang Diyos ang naanaw muna sa atin. So ibig sabihin po dito, sabi po dito, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ang mga sakripisyo mo? Ano ang mga problema mo? Pasanin mo yun, nakasama mo sa Kristo at ikaw ay sumunod sa Diyos. Makikita niyo po yung tagumpay na ibibigay ng Diyos. Sabi po dyan sa verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So, ibig sabihin po pala nito, kapatid, ang sino man po naghahangad na maligtas ang kanyang buhay, pero hindi naman siya lumalapit sa Diyos, ibig sabihin po niyan, wala rin pong sansay. Hindi tayo maliligtas. Pero sabi ng Diyos sa atin, ngunit, sabi ni Jesus, sabi po ng Diyos, ngunit, sabi po ng Diyos, ngunit, sabi po dyan, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. So, ibig sabihin po niyan, kapag ang buhay pala natin ay gusto natin ipaubaya na sa Diyos, ang buhay pala natin ay gusto natin ang Diyos ang humawak. So, ibig sabihin po pala, alang-alang kay Kristo, lahat ng bagay na pangit sa buhay mo, lahat ng bagay na parang meron nangyayari sa buhay mo, sabi po dyan, magsakripisyo ka lang. Sabi po dyan, magsakripisyo ka lang para alang-alang kay Kristo. Pag alang-alang kay Kristo, makakamit mo yung kapatid. So, ano po ibig ko sabihin? Halimbawa ganito, pinipigilan ka mag-church. Pag sinasabi, huwag ka na mag-church, wala ka nang mapapala doon, huwag ka na mag-church kasi waste of time lang yan. Sabi po nila, pero sa atin hindi. Amen? So, huwag ka na pumunta doon. Pag sinasabi pong gano'n, alam niyo po, ibig sabihin po niyan, hindi tayo nagsasacrifice. So, dapat bilang ikaw na isang lingkod ng Diyos at ikaw ay bilang isang namatay na sa sarili mo at gusto mong baklasin na, dapat lahat ng bagay handa kang mawala sa buhay mo. Kasi mayroong mga bagay na natatanggalin talaga sa atin ng Diyos. Sabi po nga doon sa napakinggan ko po doon sa preaching po, hindi ko po alam kung sino po yung pastor na napakinggan ko. Sabi niya po doon, kapag may isang bagay din po pala tinanggal sa atin ng Diyos. So, ibig sabihin po pala niya, meron lang po binabaklas ang Diyos sa atin. Pag may isang bagay pala na tinanggal ang Diyos sa buhay mo, kapatid, pagtiisan mo lang daw yun. Kasi bakit po? Kasi hindi para yun sa'yo. So, ibig sabihin yun, mapapahamak ka doon. Pero pag merong ibinibigay daw po pala ang Diyos sa atin at pinagtitiisan mo na kahit hindi mo kaya, ginagawa mo, alang-alang kay Kristo, sabi diyan, makakamit mo yun. So, ibig sabihin po niyan, anumang bagay na meron sa buhay po natin, hawak na tayo ng Diyos. Kasi binili na tayo ni Kristo sa kanyang pinakamahal na dugo. Walang ibang pinantubos sa atin, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, bilang isang lingkod ng Diyos, dapat tayo ay mamatay na sa ating sarili. Kalimutan na natin yung mga bagay sa ating sarili at gawin naman natin. Hindi ko sinabing, pag kinalimutan nyo
maayos. Hindi po. Kumbaga, yung mga bagay na alam mo na hindi nakalulugod sa Lord, pero gustong-gusto mo itong gawin, kalimutan mo yung kapatid, bitawan mo na yan para sa Diyos. Bakit po? Kasi sabi po dyan, ang naghahangad ng magligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So, ibig sabihin, kapag namatay ka na sa sarili mo, patay ka na sa sarili mo, kapatid. So, dapat bilang ikaw ay lingkod ng Diyos, pag ikaw namatay sa sarili mo, dapat mabuhay na sa iyo ang salita ng Diyos sa puso mo. Amen. Amen? Sabi ko po nga po, kapag ikaw ay isang lingkod na ng Diyos at mamatay ka na sa sarili mo, hindi mo na pinokosa ng sarili mo, hindi mo na pinokosa ng anumang mga bagay sa buhay mo, dahil gusto mo lamang maglingkod sa Lord. Alam niyo po ba, pag ikaw namatay sa sarili mo, dapat mabuhay na sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Kasi alam niyo po, ang salita ng Diyos ang magbubuhay sa atin. Ang salita ng Diyos ang nagtubos sa atin. Ang salita ng Diyos kung bakit ka narito ngayon sa oras na ito. So, ibig sabihin, kapatid, dapat matutunan natin na tayo ay mamatay sa ating sarili. Amen? Katulad ni Jesucristo na siya hindi niya inisip ang kanyang kalagayan na siya po ay nakapako sa krus. So, ibig sabihin yan, hindi na tayo nagmamay-ari ng ating buhay, kundi ang Diyos na po ang nagmamay-ari ng ating buhay. So, gusto ko pong gawin kung paano po yung na-bless po kasi ako kanina. Sobrang bless po talaga. Hindi ko po ma-explain kung ano yung naramdaman ko. Kasi kanina po, doon po sa mga taren, may pinagawa po si Pastor. Sabi po kasi ni Pastor, itaas mo yung Biblia mo. Kasi ito sa Biblia na to, sa salita ng Diyos, dito tayo nabago. Tama po? Dito tayo nabuhay. So, same po dito yung may dalang Bible. Yan. Sige, taas niyo po yung Bible niyo. Alam niyo po, dahil sa salita na to, sa Bible na to, dito tayo naligtas. Sa salita ng Diyos na ito, sa Biblia na ito, sabi nga po ni Pastor kanina, huwag na huwag niyong tatanggalin sa tabi niyo. Kasi bakit po? Nabibless po ako kanina. Kasi naalala ko po yung dating buhay ko na ang pangit. Sobrang pangit talaga ng buhay ko. Pero nung nakilala ko ang salita ng Diyos at itinaas ko sa buhay ko ang salita ng Diyos, alam niyo po ba? Doon ako nabago. Doon ko lahat kinalimutan yung mga bagay na hangarin ko sa buhay ko. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, nakakapagpabago po ito ng buhay. So, ganito po, paano po ako na-bless kanina? Yung time na sinabi ni Pastor, itaas mo yung Biblia at ilagay mo at ipatong mo sa iyong ulo at sabihin mo lahat kung ano yung gusto mo, sabi ni Pastor kanina. So, hindi ko po ma-explain nang pinatong ko po yung Bible po sa aking ulo. Alam niyo ba yung parang may nayanig, parang nakuryente, na hindi ko ma-explain, na tapos parang sa harapan ko, merong isang liwanag na nakahulma na parang tao. Sabi ko, sa isip-isip ko, sabi ko, alam ko po dumating yung time ng lamig po ako sa salita ng Diyos. At alam ko po na dapat ang isang lingkod ng Diyos mamatay sa sarili, hindi mamatay ang pagkaibig sa Diyos. So, nangyari po sa akin, namatay po kasi pag-alam ko po sa Lord. So, ginawa po kanina ni Pastor, pinagawa niya po sa amin to. Sabi niya, itaas mo ang Biblia, ilagay mo sa iyong ulo, at manalangin ka. So, alam niyo po, pinag-pray ko po sa Lord, sabi ko, Lord, buhayin mo yung salita mo sa puso ko. Patayin mo ako, Lord, sa sarili ko. Gusto kong mamatay sa sarili ko, hindi yung sarili ko lagi ang nasusunod. Sabi ko, Lord, buhayin mo yung salita mo sa puso ko. So, kapatid, inaangayahan ko po kayong tumayo sa oras na ito. Kung alam mo ang salita ng Diyos, napakahalaga. Kaya kang baguhin na ito. Nabibless pa ako kanina kasi may ginawa yung Diyos. Meron tinanggal yung Diyos sa buhay ko. Meron binaklas ang Diyos sa buhay ko. Kapatid, mamatay tayo sa ating sarili. Kailangan nating sumunod sa Diyos kasi pagmamayaharin na tayo ng
kapatid, anumang bagay na panalangin mo na gustong gawin ng Diyos sa iyo, hingin mo sa Diyos ito. At sabihin mo, Lord, mabuhay ang salita mo sa puso ko. Yun po yung inuulit-ulit ko kanina. Ayun ang umaga, sabi ko, Lord, sawa na akong mamatay. Patay sa Espiritu, Lord. Ayoko na mamatay sa Espiritu. Sabi ko, Lord, buhayin mo ako. So, ibig sabihin, kapatid, kung tayo ay namatay sa ating sarili, dapat mabuhay ang salita ng Diyos sa puso natin. Yakapin niyo po ng todo ang inyong Biblia. Yan yung pinagawa ni Pastor sa amin kanina. At dito ko po naramdaman yung presence ng Lord. So, kapatid, taos pusong hingin sa Lord. Manalangin ka sa Panginoong Isus. Dahil sa Biblia na po nakasalita ng Diyos. Kung bakit ka may buhay, kung bakit ka may kaligtasan, dahil sa Biblia na yan, kung bakit ka may hininga sa oras na ito. Bakit di ka manalangin sa Panginoong Isus na buhayin ng Diyos ang salita niya sa ating puso? Huwag na huwag kayong papayag na hindi mabuhay ang salita ng Diyos sa puso mo, kapatid. Kasi tayo po ay hawak na ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa Lord. Hawakan mo na mahigpit. Yakapin mo na mahigpit. Sabihin mo kung anong gustong gawin ng Diyos sa iyo. Mamatay ka sa sarili mo. Huwag kang mahiya na manalangin sa Lord. Huwag mong pairalin yung pride. Huwag mong pairalin yung yabang. Huwag mong pairalin yung galit. Pairalin mo ngayon ang salita ng Diyos na inilalagay sa puso mo, kapatid. Hallelujah, Lord God Jesus. Kaya mo yung salita mo sa ating puso. Turuan mo kami namatay sa aming sarili. Turuan mo kami namatay sa aming sarili, Lord. Pastor Lord, Baptist Lord, buhayin mo ang salita mo sa aming puso. Gawin mo Lord ang lahat sa aming buhay. Lord, iyayaman ka namin. Turuan mo mahalin namin ang salita mo. Turuan mo kami pahalagahan namin ang salita mo, Panginoong Isus. Lord, dahil sa salita mo na kung bakit kami naligtas. Manalangin ka sa Lord, kapatid. Ba't di mo isigaw? Ba't di mo sabihin kung anong gusto mong gawin sa'yo ng Diyos? Dati po tayong nadaya ng kaaway kung bakit di natin napahalagahan ang salita ng Diyos. So tayo niligtas ng Diyos. Tayo po ay namatay na sa ating sarili. So dapat ang mabubuhay po sa atin walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ulit-ulitin mo yan sa puso mo. Ulit-ulitin mo yan sa Diyos. Huwag kang papayag, huwag kang hihinto hanggat hindi mo nasasabi sa Panginoong Isus, Lord, buhayin mo ang salita mo sa aking buhay at turuan mo akong mamatay sa aking sarili. Lord, buhayin mo ang salita mo sa aking puso. Buhayin mo ang salita mo sa aking buhay. Turuan mo akong mamatay sa aking sarili. Hallelujah, Lord God Jesus. Lord, buhayin mo kami. Buhayin mo ang salita mo sa aking puso, Lord. Hallelujah, Lord God Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, mahalaga sa amin yung salita mo.
kami mamatay sa aming sarili. Hinihiling namin, Lord, sa oras na ito, Lord, buhayin mo ang salita mo sa aming puso. Buhayin mo ang salita mo sa aming puso. Yung patay naming espiritu, Lord, yung nalalamig naming espiritu, Lord, muli mo itong pag-aalabin sa salita mo. Sabi mo nga po, Lord, ang iyong salita, Panginoon, ay buhay at mabisa, higit na matalas sa magkabilay talim, na kayang tumagos sa buto na nakatataho sa isip ng tao. Lord, buhay at mabisa ang salita mo, Panginoon. Hayaan mo, O God, sa oras na ito, Lord, niyayakap namin ang salita mo, Panginoon. Ipinapapasok namin sa aming puso ang salita na nagmumula sa iyo, Lord. Hayaan mo, Panginoong Hesus, sa oras na, Lord, anumang bagay na hindi nakalulugod sa iyo sa aming buhay, Lord. Hayaan mo, tanggalin namin ito, Lord, at palayasin namin ito sa aming buhay. Bagkus, Lord, ang ilalagay namin sa aming puso, walang iba, kundi ang salita na nagmumula sa iyo. At mapapasamuhay namin ang salita na nagmumula sa iyo. Lord, yung mga bawat na salita na natatanggap namin sa iyo at Lord, na ipinapasok mo sa aming puso, Lord, ipapasamuhay po namin ang bawat salita na natatanggap po namin sa inyo, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami, Lord, sa kabutihan mo. Salamat, Lord, sapagat ikaw ang aming Diyos, tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa hapon nito, Panginoon. Lord, alam namin, Lord, marami kaming bagay na hindi nasunod sa iyo. Pero dahil sa iyo, Panginoong Hesus, unti-unti namin nasusunod ang mga bagay na ipinag-uutos mo sa amin higit sa lahat, Lord. Unti-unti nabubuhay ang salita mo sa aming puso. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Patayin mo kami sa aming sarili. Hindi masunod ang aming sarili. Bagkus, Lord, ang salita mo ang mabubuhay sa aming puso, Panginoong Hesus. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoong Hesus, sa oras na, Lord God. Ingatan mo kami sa bawat pag-uwi po namin, Lord. Ikaw ang manguna sa amin at balutin niyo po kami ng inyong banal dugo, Lord. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoong Hesus. Sa iyo kami, Lord, nagbabalik ng papulit pasasalamat. To God be the highest glory. In Jesus' name, Amen.